Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, breaking update. Hala, mga senadora kinanta si Cheese, tanggal sa Senate. Nako, Senator Bato, Senator Go, VP Sara Cumilos. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, makukulong. Nako, sino kaya itong makukulong na ito? At sino mamaya magbibigay po tayo ng example patungkol po riyan sa makukulong Sobra ang ginawa kay VP Sara. Ano kaya ang ginawa? At eto nga mga kababayan, isasama na rin natin to sa ating pag-uusapan. Bangko Sentral ng Pilipinas net income tumaas po ng 95.2 billion nitong katapusan ng Hulyo. Bigyan po natin ng reaksyon yan at kung bakit sila tumaas naman pala ang net income. Bakit po ninyo binenta yung 25 tons of golds natin? Maybe mga kababayan, yan na po ang income, Yan na po yung income, yung pagbebenta ng 25 tons of golds. Mamaya, bigyan po natin ng reaction yan, okay? At ito nga, binira po nila si Vice President Sara Duterte. Pati si Representative Franz Castro. Mga kababayan, ay nakisali na naman. Mamaya, bigyan rin po natin ng opinion yan. At ito pa, isang ex-president, ito po yung sinasabi kong makukulong. Kasi mga kababayan, kapag ipinagpatuloy po ng gobyernong ito, ng kung sino man nang nasa posisyon, di ba? Ang kanilang pangungurakot sa ating kaban ng bayan, nako. Wag po kayong wag po kayong kampante. Kasi isa pong ex-president, ang hinatulan ng 20 years na pagkakakulong sa kasong korupsyon. Mamaya, sino kayang presidente ito? At anong lugar kaya or saang lugar siya panig ng mundo? Okay? Bigyan po natin yan ng reaksyon. Sana maging babala po ito sa lahat ng mga nasa gobyerno na wag silang kurap. Nako, teka lang. Bibelta tayo mga kababayan. Wag silang kurap kasi ganito ang mangyayari kapag hindi po sila tumigil. Nako, eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Dito po sa ito, BSP net income surges to 95.2 billion as of end July. Yan mga kababayan. Lumobo. Manila Times yesterday po ito. The Bangko Sentral ng Pilipinas net profit grow over 5 times as of the end of July from a year earlier as revenues surge and expenses dip. Preliminary data showed. Yan mga kababayan. So, yan, kumikita naman pala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit nyo pa binenta? Diba? Marami pong nagko-comment kung bakit binenta pa ang 25 tons of golds natin. Maganda naman pala, ang income ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos utang pa tayo ng utang, maganda naman pala, yung income ng ating Bangko Sentral. Hindi ba pwedeng gamitin yan ng ating gobyerno? Doon sa mga unprogrammed funds, nako. Bakit kailangan pang gamitin ang PhilHealth Excess Fund na sinasabi na 89 point something billion, di ba? Kung kumikita naman pala ang Bangko Sentral ng Pilipinas, baka sabihin nila, hindi pwede itong gamitin kasi exclusive lang. Ito, opinion lang ito Sinasabi ko lang yung mga posible, di ba? Baka sasabihin nila na hindi pwede. Exclusive lang ito for Bangko Sentral expenses and development or investment, something like that mga kababayan. Bakit yung sa PhilHealth, kinuha ninyo? Department of Finance, kinuha ninyo yung 89 point something billion ng PhilHealth. Tapos, exclusive din po yan para sa health, na mga paggagamitan sa health. Bakit nyo kukunin tapos ilalagay niyo sa unprogrammed funds? Well, anyway mga kabayan, palakpakan pa rin po natin,
Kasi yan, sa kabila ng lahat, eto, kumikita pa rin ang ating gobyerno, ang BSP, mga kababayan, no? 95.2 billion as of July. So palakpakan po natin. Ang problema lang, no? Kasi binenta nila yung 25 tons of golds natin, no? At ngayon, naiisip tuloy ng mga kababayan natin na baka itong 95.2 billion ay maaaring galing doon sa pinagbentahan, no, ng ating gold reserve. Ano sa palagay nyo po, mga kababayan? Well, anyway, i-comment nyo na lang po ang opinion nyo. Lahat naman pa tayo ay entitled kasi nandito pa rin po tayo sa democratic country. Kumbaga may demokrasya pa rin po na ang ating bansa, no? Huwag namang gawin nilang authoritarian, no, or dictatorship, okay? At ito nga, mga kababayan, binibira na naman si Vice President Sara Duterte. Ito po ang balita mula sa News 5. Stage simplicity. Netizens not buying Sara's church visit. Street food stop. Baka yung mga netizens na to, yung mga nagsasabi, mga anti-Sara din to, mga Duterte, no? Kasi wala namang problema yan sa mga pro-Duterte, di ba? Na mga netizen. Siguro ko itong binabalita lang ng News 5, ito po yung mga anti-Duterte, no? So kapag ikaw po ay hindi, you are pro-Duterte, no? Hindi po babasahin ang comment mo. Syempre, ang babasahin lang ng News 5 ayon pong yung mga netizens na hindi, no, sang-ayon or hindi nila binibili, kumbaga hindi nila don't agree, no. Vice President Sara Duterte is being accused of trying to gain public sympathy amid the numerous controversies she's facing, including her alleged misuse of 125 million worth of confidential fund, mga kababayan. Ako, bumabalik talaga kahit anong gawing balita, no? Kahit anong gawing balita, nandito na tayo sa nandito na tayo sa hindi binibili ng o hindi tinatanggap ng mga netizens itong pagpapaawa-awa di umano, nagpapaawa, no? Si Vice President Sara Duterte sa mga tao, pero after all, no? After all ng kwentong 'yan, babagsak pa rin dito sa 125 confidential fund. So ano to? 'Di ba? Pupunta pa rin talaga doon sa issue ng 125 million confidential fund. So alams na 'yan, mga kababayan, 'di ba? Pag ganyan po ang mga story, no? Doesn't stop doon sa sinasabi ng mga netizens, but dudugtugan pa nila papunta doon sa 125 million. May isang congressman may isang representative, no, na hindi na makatulog dahil sa pag-iisip or iniisip niya, maging sa pagtulog niya, iniisip niya pa rin yung 125 million confidential fund. Ito Castro, 6 comprehensive investigation into DepEd on BP's watch. Ayaw talagang tigilan nila itong 125 million na confidential fund, no? Si Castro hindi naman katulog, mga kababayan. Sa sobrang pag-iisip, eto, kailangan pa, inimbestigahan na inaudit na ng COA, pero sabi ni Castro, kailangan pa rin nating imbestigahan ng mas komprehensibo, no? Para makita at lumabas talaga ang ating script. Kasi hindi pa lumalabas yung kanilang gustong isabihin sa kanilang script, mga kababayan. That's why, sige lang, huwag niyong tigilan yung 125 million CIF na kung saan ipinaliwanag naman ng COA kung saan ginamit at wala po silang nakitang anomalya. Grabe kayo. Ayan yung tangtanan si Vice President Sara Duterte sa dami-dami ng mga issue. Like for example, 5,500 flood control projects na tapos na. 1.2 billion a day ang ginagamit or ginagasta ng ating gobyerno. Diyan sa flood control na yan, pero wala naman po tayong nakikita. Okay, kumusta? Tahimik yata kayo, Castro. Dahil ba mas malaki ang 1.2 billion kaysa sa 100
125 million. Nasaan ang mga utak ninyo? Kung talagang gusto nyong pag-iimbestiga, no? Bakit hindi nyo ito imbestigahan? Mas malaki ang magiging pakinabang. Kasi napakalaki po ng pondo, napakalaki po ng budget, wala na pong nakikitang project. Di ba? Kasi kung may project yan, pag audit ng COA, wala ngang master plan. Di ba? Pero araw-araw, no? Araw-araw, busog ang inyong mga bulsa. Yan ang totoo. At ito na nga mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina. Teka lang Ito pa yung sinasabi ko kanina. Mag-ingat kayo. Kayong mga kurap, huwag kayong ang tawag dito. Huwag kayong kampante, na hindi walang batas na mapagpapakulong sa inyo. Dahil tingnan nyo ito, ex-president ng Peru, ex-president Toledo gets 20 years for corruption. So yan mga kababayan, sinentensyahan po ang ex-president ng Peru, no? Na si Toledo, ng 20 years na makulong sa kasong korupsyon mga kababayan. Kaya ito sana ay maging babala, no? Sa ating gobyerno na kurap ng kurap. Kahit halata na, kayong mga mambabutas, no? Kahit halata ng nangungurap, ang gobyernong ito, wala lang sa inyo. Baka pagdating ng panahon, wala na tayong mambabutas, wala na tayong presidente. Sa bagay, ano na to, ex na to di ba? Ex. Sa bagay, okay lang yan. Wala rin naman kayong wala na rin naman po kayo sa posisyon pagdating ng araw na yan. Puro na kayo ex-congressman, ex-senator, ex-president, no? Okay lang yan. Sige, birahin nyo ng birahin ang kaban ng bayan. Siguraduhin yung kayo po ay nakikinabang, sapagkat 20 years lang naman yan Tsaka pwede nyong busalan, ng pera. Yung mga hukom. Ganun ba yun? Opinion lang po yun mga kababayan. Baka ipatawag tayo, wala tayong ebidensya. Ito lang yung ebidensya ko. Na mayroon palang nakukulong ex-president dahil sa korupsyon. Yan pong ebidensya ko. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kahit hindi presidente, maging senador ka man, malay mo, isa ka ng ex-senador, isa ka ng ex-congressman, makatanggap ka ng ganitong 20 years for corruption. Di congratulations, ito po ay isang babala lamang. Kung ayaw nyo pong sundin, gayahin nyo po itong si ex-president ng Peru na 20 years lang naman yan. Birahin nyo lang, birahin ang kaban ng bayan. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaction to. Ito na po. Pag natuloy kasi yan, yung binabalak ni Bato, tanggal sa pwesto yung Senate President na yan. Di ba ganyan lang ginawa nila Kasubiri? Dahil sa Dahil lang sa PIDEA leaks, ngayon pa. Ano mangyayari sa tingin nyo? Mapapakita sa tao yung kabutihan ng war on drugs pag nag-imbestiga si Bato at si Go. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Nagsalita na po ng Senate President. Alam niyo, mga ligoy kasi ito, no? Sa madaling salita, mas maganda raw siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng committee yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yan. So sa madaling salita, hindi niya pinapayagan sa sobrang ligoy ng pinagsasabi nitong Senate President. Sa madaling salita, hindi niya pinapayagan na ang mamuno sa investigasyon ay si Senator Bato. Grabe, no? Grabe yung pagbibigay, no? Sunod-sunuran lang tong Senate President, Nagsabi po si Bato at si Bongo na mag-iimbestiga sila sa war on drugs. Di takan-takan naman tayo. Ang unang mga nag-react, si De Lima, no? Tapos sila Abante, yung mga congressman. Paano tsaka si nag-react na rin si Dan Fernandez Sana nga matalo yan sa
Kahit ayaw kong makialam sa ano, sana kayo mga taga Laguna, no? Marunong naman kayong tumingin ng gobernador. Hindi ko alam kung sino kalaban yan eh. Pero pero tignan nyo. Ano yung pinupunto ko? Tignan po ninyo. Ano nga yung sinasabi ko? Ayon sa investigasyon, no? Ang kinakatwiran nila, lahat sila, teka muna. Kayo mag-iimbestiga. Baka maging bias yung investigasyon niyo. Concern si Dan Fernandez, si Abante, si Laila de Lima, lahat ng kontrabida sa buhay, si Ontiveros, concern sila. So yan mga kabayan, kung ganyan po ang plano nila na hindi maging part ng investigation itong si Senator Bato at si Senator Go, nako mga kababayan, baka maging drama na lang na naman, no, itong pag-iimbestiga nila sa war on drugs ni Pierre Arly. Kasi mga karibin natin, for example, wala po dyan si Senator Bato at si Senator Go. Ang magiging tanong lang naman nila yung gusto lang nilang makuhang answer di ba? Unlike kung nandiyan po si Senator Go at si Senator Bongo, magkakaroon po ng pagkakaiba sa kanilang mga script, di ba? Kasi hindi ka naman, ang itatanong lang naman dyan, yes or no, di ba, na mga question. You couldn't explain, no? You couldn't expound your answer. Yes or no lang ang gusto nilang marinig dyan. So, paano magkakaroon ng magandang investigasyon kung puro yes or no lang? Hindi mo papagliwanagin yung resource person ninyo. Di ba? Ganun naman ang style nito Reza Hontiveros. Di ba? Jinggoy, Estrada. Yes or no lang ang mga gusto niyan. Di ba? Nasagot at ayaw ng pahabain pa. So, anong batas ang makukuha ninyo sa yes or no? Di ba? Well, mga kababayan, marami na po tayong nakitang mga investigasyon dyan sa Senado na halos gusto nilang kontrolin ang impormasyon na gusto nilang makuha. You know what I mean mga kababayan? Like for example, yung mga nangyayari kay Expedia agent Morales, di ba? Yung gusto nilang marinig, yung gusto nilang yung gustong-gusto lang nilang marinig mula doon sa resource person, ang gusto nilang itanong or yung itatanong nila, di ba? Paano kung parehas kay Vice President Sara Duterte na iba kong sumagot, di ba? Edi ko-contempt na naman nila yan hanggang sa wala na. Ay contempt kulong na. Ano sa palagay niyo mga kababayan, no? Magkakaroon nito ng monopolyo. Di ba? Kasi kung ano lang ang gusto nila, yun lang talaga ang itatanong nila. Unlike kung meron pong katulad ni Senator Bato at Senator Go, pwede mag-iba yung kanilang script. So yan mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.